kasi may mungkahi na magkaroon ng regulasyon sa content ng social media. In fact, yun nga, sinasabi, baka we can create a parang Digital Council of the Philippines. Imungkahi ni Representative Geraldine Roman na kailangan magparehistro yung mga social media influencers, mga vloggers. So yung paglikha ng parang konseho nga, no? Digital Council of the Philippines. So offhand, ano po ang saloobin nyo dito? Pabor ba kayo dito? Are you against it, Professor? I'm generally against anything that will look like you're controlling freedom of speech or freedom of expression. Kasi ang social media nga is a way for the public to reach out, diba? Dapat lahat tayo may boses sa social media. So hindi ako sang-ayon na magkakaroon ng the word regulatory body for something that is supposed to be the public sphere. Kasi if ever may regulation, lalo na sa media, mas maganda kung self-regulation. Katulad ng KBP, ng PPI, what they stand for is nasa industriya yung nag-uusap, diba? Nakikita nila kung helping each other to be more ethical in their in their practice of the profession. So yun po, hindi yung regulatory body. Pero Professor, paano mo rin po masusupuan yung pag naglilipanan talaga na yung fake news and so many people, unfortunately, they're gullible or they don't know any better or they cannot identify a fake news site from a legitimate news site. So how do you also draw the line, no? Para at least may balanse na hindi rin naman tayo naloloko ng mga gusto manloko. And at the same time, we also enjoy some freedom of speech or expression. Yes. Yung sinabi ko nga dun sa House hearing, TRICOM hearing, ang dapat natin habulin yung mga nag-finance ng mga troll farm at saka yung gumagawa ng mga inauthentic behavior sa internet. Kasi hindi na yan public sphere, hindi na yan totoong tao, di ba? Gumagamit ka na ng AI, gumagamit ka na ng trolls para i-manipulate yung public opinion. So, iba na yon. Hindi na yon free speech. Di ba? Mali siya na yon kasi. Dapat yun yung hinahabol. Hindi yung karaniwang taong may opinion, di ba? Kasi dapat pwede tayong without fear to give our opinion. So, yung kasi yung mga inauthentic behavior, yung mga bots, ganyan, natitrace kasi yun with cooperation with the platforms. So yun dapat yung habulin natin pag nahuli sila at talagang meron tayong mga penalty sa kanila. Hindi yung parang, sige, nahuli mo sila, tapos nun, wala na, di ba? So yun dapat po yung gawaan ng regulasyon. May pananawang Commission on Human Rights na maganda daw itong nangyayaring usapin ngayon, lalo na dito sa hearing ng TRICOM, sapagkat nagkakaroon ng pagkakataon na let's define yung ethical standards din in the digital space. In as much as nabanggit mo nga, yung traditional media, in broadcast media, yung tri-media na print, TV, radio, pati film, meron tayong self-regulating, although MTRCB is rating. Ratings lang. Diba? KBP, self-regulation, pero hindi naman lahat ng networks ay member ng KBP. So kung hindi ka member, hindi ka kasama sa sanctions. Hindi ka rin kasama sa sanctions, hindi ba? So ngayon, it's really a balance, yung safeguards mo rin, kasi hindi mo rin mapagkakaila, Professor, na merong harmful content na merong linalabas. Hindi lahat ng content creator responsable. Meron talagang intentionally naglalabas ng fake news, meron intentionally distorted, merong mga content na nais mong proteksyonan. Hindi lamang, lalo na yung mga yung mga anak mo na although adult na gusto mo pa ring proteksyonan, or late violence, yung mga suicide, yung mga harmful content that's really out there, no?
na ito yung pagkakataon na let's set the parameters din, ano, na yung ethical standards din. What do you think po? Well, magandang magkaroon ng ethics guide para alam ng mga tao kung ano yung mali, ano yung tama. 'Di ba? Dapat pa nag-uusapan yan from the private sector side, let's all agree on a guideline for ethics. Katulad nung ethics ng KBP tsaka ng PPI, kahit na hindi miyembro, yung dahil mayroong ganong ethics, makikita natin kung sino yung, 'di ba, yung pasaway na yung kumikilos. Diba? It's easy to spot dahil may guidelines na pinagbabasihan. So, yun sang-ayon ako doon na sana meron tayong ethics na tinitignan rin ng mga content creators na ito dapat hindi tayo, this is for the good of society. So, dapat nag-adhere kayo dito. Oo. Without it coming from government. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.